Guys, kagahapon, kagabi, nakapanood ako ng pangit na balita. Grabe. Kasalanan natin ito ni Digong guys ni Duterte. Si Duterte guys, maka-China ito Alain mo guys, yung ating sandatahang lakas ng Pilipinas pinasok na ng mga Chino. Grabe. Kaya ito si Sara Duterte, pag uumupo ito bilang Pangulo, butas talaga ang bansa natin guys. Pinagkakanuno tayo ng mga halimaw na ito Dapat to i-pull out sa bansa natin, itapon ulit pabalik doon sa China Panoorin nyo itong balitang ito guys. Ito guys, kagagawa nito ni Digong guys. Dito tayo ba ito? Tinan yung balitang ito. Napakapangit. Ang 36 na Chinese auxiliary force ng Philippine Coast Guard na Bulgarian matapos maungkat ng isang mambabata sa pagdinig ng kamera sa planong modernisasyon ng ating Coast Guard. Pag-question niya, paanong nakalusot ang mga banyaga sa non-government organization na tumutulong sa Philippine Coast Guard? Lumabas din na 2 hanggang 3 taong nakapag-operate ang mga Chinese sa loob ng auxiliary force. Sagot ng Coast Guard, matagal na nilang nadiskubre ito. Delisted o inalis na mga Chinese na voluntaryo raw pumasok sa Hanay. Kulang din daw ang mga ito ng kaukulang permit kaya tinanggal. Pinuri naman ito ng kongresista lalo't posible raw ng mga espiya ang mga Chinese ngayong mainit ang tensyon sa West Philippine Sea. These Chinese have been a member. Yun nyo yan guys. Paanong nakapasok ang 36 Chino na to sa Coast Guard? Nag-ooperate ang sabi sa balita Klase. Ito guys, itong mga pangyayaring ito guys, kagagawa nito ni Duterte guys Ang ating bansa guys, ipinagkanuno niya, ipinagbili niya. Kasi si Duterte guys, Chinese yan. Meron niyang Solidad Roa Duterte University sa China mismo sa Beijing. Nakapangalan yan sa nanay niya Yan mo, napakapangit guys, nakakainis sa balita ito. Nasa delikadong hanay tayo ngayon kasi ang China guys, agresibo. Ang problema, lahat ng mga sensitibong impormasyon sa ating bansa, napasok na ng lahat ng mga Chino. Ito pinakapangit na balita guys. Alam ba ninyo guys, ito na balita to at naimbestigahan to na Senate, na si Duterte at ang bansang China kumuha yan ng mga sundalo rito sa ating bansa at pinag-aral doon sa military academy ng mga China para maging cadet officer. Alam mo yun guys, ano itong pinagagawa guys. Isa pa 22 senador yan guys, 22 senador, lahat yan mga Chino. Nangunguna na dyan si Bongo at si Robin Padilla. Kaya ang bansa natin guys talagang tagilid. Meron pang isang hinala kaming mga Kabiteño dito sa Island Cove. Yung Island Cove guys, puro na yan ngayon mga kabahayan na building na. Ang hinala namin guys, mga sundalo ng China ang mga nakatira dyan. Once na nagputukan sa laot, sila na mismo ang magpapasabog doon sa Sangli. Yung Sangli Point guys, base yun ng Navy at Air Force doon sa Cavite City. Magkalapit lang guys, kayang abutan ng tirador mula doon sa Island Cove hanggang doon sa Cavite City. Abot na abot guys. Itong mga ito guys, napakawalang hiya Pero guys, maniwala kayo sa akin at hindi. Ang China guys hindi mananalo sa digmaang ito. Itaga mo sa bato guys kung hindi to sinabi ko sa iyo. Once na nagkaputukan na dyan sa laot at nagsimula ng digmaan, malulusaw ang bansang China guys. Wala silang kakampi ni kahit isang bansa. Hindi sila tutulungan ng Russia. Bakit? Critical din ang Russia ngayon. At hindi rin sila tutulungan ng Korea. Yung Communist Korea, hindi sila tutulungan ng guys. Kaya maiipit siya dahil pag tutulong-tulungan ito ng mga malalakas na bansa ang China. Bully ito guys Ang bansang China guys ay bully. Napakalukong bansa. Lahat ng mga dagat at lupain sa iba't ibang panig ng
mundo inaangking kanila. Kaya maraming bansa ang nagagalit dito guys. At pag nagkataon na nagsimula ang digmaan, matutuwa ang mga mamamayang Chino. Bakit kanyo? Lalaya sila guys sa kamay ng komunista. Yan ang ikinatatakot ng presidente ng China guys. Once na nagpaputok sila at nagsimula ang bakbakan, mismong mga kalahi nilang mga Chino ang wawasak sa kanila. Ayaw na guys ng mga Chino ang komunista. Ayaw na nila yan. Malupit ang pamamahala ng komunista guys. Malupit. Pero mas malupit ang mga taong ito na mga doble kara. Mga balimbin at makapili. Sipin mo ha, 3 taon na pala nag-ooperate ang mga Chinong yon. Doon sa sensitibong kalagayan ng ating militar. Si Duterte ang naglagay niyan dyan guys. Ang mga presidenteng ito. Halimaw. Dapat, guys, kung ako lang ang presidente guys, lahat ng Chino dyan ngayon, lilitsunin ko sa harap mismo ni Jose Rizal. Guys, maging aware tayo at dapat ito mabunyag. Dapat ito binubunyag ito ng mga senador at kongresista kung sino-sino yung mga militar na kainahinala nakadikit ng China. May isang general ako napanood guys sa balita, nagpunta ng Canada. Appointed ni Duterte ito. Pinabalik, pinull out, pinalabas ng Canada. Balik ka daw sa bansa mo dahil espiya ka ng China. Marami tayong military guys na kaganyan ng China dahil kay Duterte. Sipin mong balitang yan, napakapangit. Di maganda ito guys. Mga taong ito guys ay buhay pa rin ang mga makapili nung panahon ng Hapon. Buhay pa rin sila hanggang ngayon. Pinagkakanuno ang sarili nating bansa. Pero guys, huwag tayong matakot sa digmaan ito. Ako ayaw ko ng digmaan. Sino ba may gusto? Pero guys, mananalo tayo sa labang ito. Hindi tayo pababayaan ng Diyos at ng mga bansang kakampi natin. Tiyak, madudurog ang China guys. Titiyakin ko yan sa inyo guys. Matutulad siya sa bansang Hapon. Eh ang Hapon, kakampi natin ngayon. Galit din sila sa China. Dahil may isla doon na inaangkin din ng China. Ang India, galit din sa China. Ang Taiwan, halos buong mundo nagagalit sa bansang ito. Ako guys, nakahanda na ako lumaban. Laban sa Chino. Namang oras kailanganin ng pamahalaan ng serbisyo ko. Magbubuluntary ako guys. Para sa kapayapaan, ginawahan at kalayahan ng ating bansa. Magandang araw guys. Ako si Jesse Boy at nakahanda na lumaban sa bansang China. Sign out.